Sa isang bayan na mukhang tahimik, may mga problemang matagal nang hindi napapansin. May mga kapangyarihan at may mga walang boses. May mga gustong umunlad pero walang pagkakataon. Hindi pantay ang hustisya, hindi para sa lahat ang edukasyon. At ang takot ang madalas na nananalo sa pag-asa. Pero darating ang araw na may magtatanong, pwede bang iba naman? At sa tanong na iyon, nagsisimula ang pagbabago. Pagkatapos ng ilang taon sa Europa, bumalik si Crisostomo Ibarra sa kanyang bayan. May dala siyang plano, ang magpatayo ng paaralan. Ibarra, mabuti na bumalik ka. Salamat, Kapitan Tiago. Wala lang siguro para may gawin ko dito sa bayan. Ang iyong balak, magpatay po ng paaralan para tayo natutunan ang mga kamatasan. Mukhang malaking proyekto iyan. Ngunit kailangan. Masaya kaming bumalik ka. Hindi nagtagal, nakilala ni Ibarra si Elias, isang lalaking mas alam ang tunay na kalagayan ng mga tao. Maganda ang plano mo pero mahirap ang pagbabago. Kaya nga kailangan magsimula. Maraming haharang sa iyo. Nakita niyo bang mga anak ko? Hindi pa kasi sila umuwi. Hindi lang paaralan ang problema ng bayan. Sa paghahanap ng kasagutan, kinausap ni Ibarra si Peloso Potasio. Ang gusto mong mangyari. Pero parang marami ang tutol. Dahil takot ang iba sa pagbabago. Kapag natuto ng mag-isip ang mga tao, mahirap mo silang kontrolin. Habang lumalakas ang usapan tungkol sa paaralan, marami rin ang nagdududa. Naririnig ko sa bayan. May pang-aaral sa plano ni Ibarra. Normal lang iyon. Alam niyang mahirap, pero hindi siya uuran. Kailangan niya ng kagamutin. Habang ginagawa ang paaralan, dumating ang tahasang pagtutol. Hindi mo trabaho na baguhin ang isipan ng mga tao. Hindi po ba yun ang kailangan nila? Baka pwede kong pag-isipan mo. Kung lagi natin ipagpapalibot, walang mangyayari. Sa gitna ng lahat, may babala si Elias. May mga gusto po bagsakin ang plano mo. Alam ko, Hindi lang ito ang mga apektuhan. kung walang susubok, walang magbabago. Habang pinag-uusapan ang pagbabago, may mga taong patuloy na naghihirap. Crispin? Basilio? Nasaan na kayo? Hindi sigurado ang mangyayari, pero may unang hakbang na. Hindi namin alam kung saan ito. Pero nagsimula ng lahat ng kung may matutong magkaroon, may pag-asa ang bayan. Hindi lahat ng tao ay may pagkakataong mag-aral. Sa malayong bahagi ng bayan, may mga tulad ni Mang Tomas at Rosa. Dahil narinig ko may ipinapatay para lang sa bayan. Narinig ko nga pero malayo dito. Kung may para lang, baka pwede akong matuto magbasa ng maayos. Kung matututo ka, bakit hindi mo na kailangang maghirap tulad ko? Dahil gusto kong matuto. Kung may pagkakataon, subukan natin pumunta. Unti-unti, umaabot ang balita tungkol sa paaralan sa iba't ibang tao. Dahil sa tingin mo, papayagan nila ako doon? Kung ang paaralan ay para sa lahat, dapat kasama ka. Kung matututo ako, gusto kong tumulong sa iba balang araw. Iyan ang silbi ng pag-aaral.
Hindi lahat ng pagbabago ay mabilis. May mga pangarap na matagal bago makita ang bunga. Pero sa bawat batang matutong magbasa, sa bawat taong matutong mag-isip, may nabubuksong pinto. Ang lakas ng bayan ay hindi nasa kapangyarihan ng iilan, kundi sa kaalaman ng marami. At kung may isang bagay na kayang baguhin ng hinaharap, iyon ay ang pagkakataong matuto